Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Live po tayo mga kabunyog sa ating Bunyog Pagkakaisa public page. Lumiliit na po ang mundo ng mga alipores, ng mga alipores ni Rodrigo Duterte, no? Itong si Bongo at ito si Bato de la Rosa na ngayon talagang nagtatago, ayaw magpakita. At itong kanyang dating DOJ, Department of Justice Secretary, si Vitaliano Aguirre, no? Alam niyo po, talagang pag pumasok na po at humagupit na ang karma, ay talagang tatamaan, no? Kumbaga hindi makakaiwas po sa tinatawag na paniningil ng tadhana at ng hustisya, dahil may kasabihan nga po tayo, di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kung ano ang iyong itinanim, ay siya rin ang iyong aanihin. Siyang tunay, di ba? Talagang dito po, ano bang nangyari na development dito kila Bato, kila Bongo at kila Vitaliano Aguirre? Naglabas na po ng opisyal na dokumento ang International Criminal Court na isinasangkot po sa krimen ni Duterte sa kanyang madugong drug war, na ang kaso nga ni Rodrigo Duterte sa ICC ay crime against humanity. Sinabi po ng ICC na si Bato, Bongo at Vitaliano Aguirre at yung iba pang mga general, yung mga pulis na nakasulat doon ay mga co-perpetrators. Anong ibig sabihin po nun? Sila'y kasabwat. Sila'y kasama sa paggawa po nung krimen na yon, na kaso ni Duterte ngayon sa International Criminal Court. So, co-perpetrators. Ano pong ibig sabihin nun? Mabigat po ang ibig sabihin nun. Hindi na lang po yan basta resulta na sinasabing ano pa lang yan. Preliminary investigation or preliminary examination. Tapos na po ang ICC dyan. Ito po ay sinasabi ng ICC, itong mga tao na ito ay malinaw na kasama ni Duterte na ginawa itong krimen na ito, na yung krimen na yan ay crime against humanity. Na itong mga krimen na ito, mga pagpatay na yan, ay hindi magagawa ni Duterte nang wala itong sila Bongo, si Bato, at sila Aguirre, at sila General Albayalde, sila Jiran, nakalagay pa doon. Sino pa bang mga nakalagay doon? Si Kaskulan, pero patay na si Kaskulan no? Yung mga general na yan, no? Na papanagutin po, sooner or later, or masabi talaga natin, sa pinakamadaling panahon, ay papanagutin po yan ng International Criminal Court sa pamamagitan po ng paglalabas ng warrant of arrest. Siyempre, basic naman po yun. Hindi naman po yan papangalanan ng ICC na sila ay kasabwat o direct. Sila ay co-perpetrator, co-indirect perpetrator, kung hindi rin lang naman sila aarestuhin. So, talaga pong ang kasunod po niyan ay warrant of arrest. At yan po ay may puwersa ng batas, may force of law po yan. Kagaya po ng nangyari kay Rodrigo Duterte. So, magkakaroon po ng arestuhan. So, masasabi natin ngayon, bilog ang mundo. Hindi sa lahat ng panahon ay happy times. Good time is over. Tapos na po ang good time. Ito po ay panahon na ng singilan, panahon na po ng paniningil ng hustisya para sa mga biktima po, ng extrajudicial killings, para sa mga biktima ng patayan sa madugong drug war ni Duterte. Magandang gabi po, Sir Kulex Soliman, sabi ni Kabunyog, Ma'am Cynthia Manalo. Ma'am Cynthia Manalo, maraming salamat sa panonood. At mag-comment lang po kayo para para mabasa ko ang inyong mga comment. Makikita natin, paliit ng paliit ang mundo nila, ni Bongo, ni Bato, ni Aguirre. Ngayon, kanya-kanyang deny yan. Siyempre si Bato i-deny niya at si Bato nga, wala pa yung warrant of arrest, nagtatago na. Alam na natin yung kay Bato
talagang nagtatago na si Bato, naninigurado na siya ay hindi maaresto ng International Criminal Court, no? Kasi alam ni Bato yung nangyari sa kanyang among Duterte ay mangyayari sa kanya. So nagpapakasiguro si Bato kaya ngayon nagtatago. So yung tapang ni Bato ay nilamon niya po yun. Yung tapang at kahambugan ni Bato ay talagang kahambugan lang. Hindi po niya yan na napatunayan yung kanyang make my day Trillanes. O, di ba? Halika dito. O, nung nandyan na po, balita pa lang ang warrant of arrest, nagtatago na si Bato. So talagang kahambugan, di ba? Makikita nyo iba yung realidad. Alam nila yung realidad. Pag nandyan na, yung mga tigas-tigasan na yan, ay lalambot po yan, di ba? Oras ng singilan, sir, sabi ni Poto Caranza. Oo po, oras ng singilan. Ngayon, nanonood si Ma'am Maria Belinda Sibalya, nanonood. Salamat, Ma'am Bel, sa ating Vice President ng Bunyog, nanonood. Abel Borromeo Mendez, tatakas na naman ang mga yan. Di ba? Ngayon, pag-usapan natin muna si Bato at si Bongo. Si Bongo, ang unang ginawa ni Bongo, nag-deny. Sabi niya, wala akong kinalaman. Wala daw siyang kinalaman. Yun daw kanyang trabaho bilang special assistant to the president ay wala daw kinalaman diyan sa drug war o sa patayan, o di ba? Bigla-bigla ang pambansang alalay ni Duterte na si Bongo ay walang kinalaman sa ginagawa ng kanyang amo. Na alam natin na isang malaking katarantaduhan. Di ba? Parang walang maniniwala dyan. Walang maniniwala na hindi alam ni Bongo ang ginagawa ng kanyang among Duterte, lalo na po ang drug war, sapagkat alam niyo yung drug war, yung war on drug. Araw-araw na lang na sinasabi ni Duterte, papatay siya ng tao, I hate drugs, di ba? I hate drugs, sinasabi ni Duterte. Yan pong drug war na yan, ang centerpiece na programa ng Duterte administration. Yan yung pinaka, masasabi nating sentro ng programa ni Duterte. Ang gera laban sa droga. O, di ba? Yan ang sinasabi ni Duterte. Kaya, dahil yung centerpiece program, kumbaga, tatak yan ni Duterte. Yung pagpatay. O, di ba? Ang daming mga admission ni Duterte na pumapatay siya ng tao. At yung marami siyang public statement na sinasabi niyang papatay siya ng tao, uubusin niya yung mga adik. Tapos sasabihin ni Bongo, hindi niya alam. Anong katarantaduhan niyang Bongo? Buong mundo alam na yung drug war ni Duterte ay kay Duterte talaga. Tapos sasabihin mo, ikaw hindi mo alam. Ba't tinotolongges mo yung sarili mo, Bongo, no? O Brit Buwison, di ba? Mabuhay ka tol, di ba? Tinotolongges ni Bongo ang sarili niya para sabihin niyang hindi niya alam ang drug war. Yun nga doon nga sumikat si Duterte, di ba? Toots Prine, taguan time na. Ngayon, yan ay denial ni Bongo. Ngayon, nag-meeting daw yung Senado, pag-uusapan, ano yung dynamics niyan? Paano daw magre-response yung Senado? Sabi nila Soto, nila Lacson, na paano? Kasi pwede po talaga na ang gagawin ni Bato at ni Bongo, magtatago sa Senado. Dahil nga po, may rules ang Senado na hindi pwedeng magkaroon po ng physical na pag-aresto sa loob po ng pasilidad mismo ng Senado. Yung building, hanggat si Bato at si Bongo ay nasa loob ng building ng Senado, ng facilities, ay hindi sila maaaresto ng otoridad. So yan po'y naging nakatawag dyan, naging nakasanayan na yan na ang isang senador ay hindi nga maaaresto sa loob ng Senado. Bilang kortesiya daw sa ganyang ang Senado bilang institusyon. So isa yan sa pinag-aaralan nila Soto, nila Lacson ng mga senador. Ano bang mangyayari kay Bato at Bongo, no? So pero alam niyo po, siyempre pag nasa labas na sila ng Senado, ng building ng Senado, pwede silang arestuin anytime. Kung ano yung ginawa kay Duterte na pag-aresto, yan din ang gagawin sa kanila. Kahit po kay Vitaliano Aguirre. Itong si Aguirre, madali-dali po yan kasi alam niyo naman, hindi naman senador yan. Maliban na lang kung magtatago sa kuweba si Aguirre, di ba? Pwedeng yan, talagang mahihirapan mahanap kung magtatago talaga, di ba? Gera niya sa droga, nakakompetensya. Senen Melaya, kaya nga yung mga kompetensya sa droga. Kaya pinagpapatay yung mga maliliit na drug addict, di ba?
sinisingil na ng tadhana, o di ba? Sabi ni Freddy Valdez. Kaya inubos niya kalaban sa sirkulasyon ng droga. Sabi ni Sinen kaya nga di ba? So anyway, ibang topic kasi 'yon. O Jake R. Balagot III, pabati naman po sir, taga Occidental Mindoro po kami. O Jake R. Balagot III. San sa San sa Occidental Mindoro? Marami tayong kabunyog diyan sa Mindoro, pero sa Oriental sila kabunyog Jun Kabinbin ng Nauhan, sila Ma'am Joy ng Calapan City, no? Ayan. Mila Bianino, good evening Sir Kulex sa lahat na kabunyog. Salamat Ma'am Mila. So ngayon, ganito po ang magiging sitwasyon. Kung ano yung ginawa kay Rodrigo Duterte, mauobliga po ang administrasyon ni Marcos, ang Philippine National Police, ang DOJ na sundin yon. Yung ginawa kay Duterte, ganun din ang gagawin sa tatlo. At kasama na yung mga pulis dyan, sila Albayalde, di ba? Bakit po kailangan na ganun? Dahil wala pa naman pong desisyon. Wala pa pong desisyon ang Korte Suprema na yung ginawa kay Duterte ay illegal. Kasi pinitisyon po yan nila Sara ng pamilya ni Duterte. Na yun daw ginawa kay Duterte ay illegal, na bawal, na yun daw ay kidnapping. So ganun yung linya ng mga Duterte. So umangal sila sa Korte Suprema, nagpetisyon sila. At yung petition na yan ay wala pa pong desisyon. Wala pang binibigay na desisyon ang Korte Suprema tungkol po sa pag-aresto kay Duterte ng Interpol at nila Torre at dinala nga po sa dahig at ikinulong. So, ibig sabihin, dahil wala pang desisyon ang Korte Suprema sa pag-aresto kay Duterte at pagdadala sa ICC, ay kung ano yung ginawa kay Duterte ay siya pa rin gagawin kila Bato at Bongo at kila Aguirre. Kasi kung hindi uli gagawin yun ng gobyerno, edi parang lalabas, inaamin ng gobyerno, mali yung ginawa nila kay Duterte. So dahil wala pa namang desisyon ang korte dyan, walang paglilinaw, tama ba yun, mali ba yun, walang precedence, ibig sabihin walang pwedeng pagbatayan, ay kailangan gagawin yun. At sabi naman ni Boying, pagka naman kailangan ipatupad ang batas, ay ipapatupad ang batas. At ang umiiral po dyan na ruling na sinabi po dati nila Boying, ay obligado po ang Pilipinas na makipagtulungan sa Interpol. Halimbawa po, kung yan, sinabi na po ng ICC na itong ang sila Bato, Bongo, yang sila Aguirre, sila Albayalde, ay ay kasabwat, sabi natin kasabwat, dyan sa krimen ni Duterte, mag-i-issue ngayon ng warrant of arrest. Pag nag-issue ng warrant of arrest ang ICC, makikipag-ugnayan sa Interpol. Uutusan ng ICC yung Interpol. Tulungan nyo nga kami na damputin itong mga aming papa-aresto. Ngayon, ang Interpol naman ngayon, pwedeng makatanggap po sila ng red notice naman. Pag na-red notice, halimbawa, na-red notice yung tatlo na yon o yung 8, no? Nakasabwat, maliban doon sa isa na patay na, ay hindi rin pwedeng mag-abroad sila Bongo, aarestuhin sila ng Interpol sa ibang bansa. Pero granting dito aarestuhin, makikipag-ugnayan ngayon ng Interpol sa PNP. Dahil merong kasunduan yan. Yung PNP, yung Interpol, na magtutulungan kung sino ang mga dapat arestuhin. Basta may warrant of arrest mula sa isang hukuman. Which is, ang hukuman nga po ay International Criminal Court. Alalahanin po natin, ito po'y hindi labag sa batas. Ito po'y hindi pagtapak sa soberanya ng Pilipinas, kagaya ng pinapalabas ng mga DDS na yun daw, warrant of arrest ng ICC ay pamamakialam ng dayuhan. Hindi po yan pamamakialaman ng dayuhan. Hindi po yan na panghimasok. Ang konsepto po niyan, ang ICC ay binuo sa ilalim ng Rome Statute kung saan pumirma tayo. At nung panahon na yan, ay sinabi nga ng ICC, ay may jurisdiction pa sila dahil ang mga krimen ay nangyari nung panahon nakapirma tayo. Therefore, ang mga batas na yan, kahit po yung kaugnayan natin sa Interpol, yan po yung tinatawag na mga international agreement. At dahil yan ay international agreement, yan po ay bahagi ng international law. Nasasakop ng international law. At ang international law po, sa ilalim ng ating konstitusyon ay kinikilala bilang
part of the law of the land. Maliwanag po sa Constitution, international law is part of the law of the land. Ang international law ay bahagi ng batas ng Pilipinas. So maliwanag, so ang pagsunod sa international law, ang pagsunod sa international agreement ay bahagi ng batas. So hindi siya labag sa batas. So hindi siya paghihimasok ng dayuhan kung hindi pagsunod ng Pilipinas sa umiiral na batas, which is international law. Di ba? Maliwanag. Maliwanag pa sa 10 sikat ng araw. Kaya ang pag-aresto kila Bato, Bongo ng Interpol ay pakikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa Interpol para arestuhin ang mga dapat arestuhin dahil may arrest warrant galing sa hukuman. Ngayon ang tanong, kailangan dadaan sa lokal na korte Dapat bago arestuhin daw ay dadaan si Bongo, magpepetisyon sila Bato, sila Aguirre sa korte. Kasi si Duterte hindi na po nakaporma Binitbit na papunta sa ICC. Wala nga pong desisyon ang Korte Suprema na sila ba'y dadaan pa ng korte? Hindi. Pwedeng i-apply sa kanila yung in-apply kay Duterte, di ba? Maliban na lang kung ngayon pa lang magbaba na ng ruling ang Supreme Court, ganito ang gawin nyo. Pag may dumating na arrest warrant, ay ganito, ganito. Wala. Susundin nyo ng, obligadong sundin nyo ng gobyerno. Kasi Supreme Court yun Pero dahil wala pa namang ruling ang Supreme Court dyan, mauulit po yung nangyari kay Rodrigo Duterte. At yun ang kinatatakutan nila Bongo. Diyan po takot na takot si Bato actually. Kaya siya nagtatago. Kasi feeling ni Bato anytime nandiyan na yung arrest warrant. Ang inisip ni Bato, pwedeng hindi ipapaalam ang arrest warrant, hindi i-announce, tapos bigla na lang siyang dadakmain dyan. Alam niyo yung dadakmain? Susunggaban na lang dyan at may arrest warrant pala siya at nakahanda na yung jet o yung eroplano na pagsasakyan niya papunta sa kulungan sa Dahig. So, ganyan ang iniisip ni Bato. Kaya talagang praning na praning si Bato. Nakakapraning po yan kasi syempre anytime, di mo alam, nasa likod mo o kung nasan ka man, ay dadakmain ka na lang kasi may arrest warrant ka na. Which is, alam ni Bato, hindi yan i-announce nila ng Interpol. Syempre, surprise yan Ang purpose mo nga sa warrant of arrest is mahuli mo yung tao na arrestuin mo. So talagang isusurprise mo yan. Hindi mo yan i-announce, di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya hindi lang lumiliit ang mundo ng mga DDS na ito, talagang lumiliit din ang kanilang utak. Kasi napapraning sila di ba? Imbis na makakapag-isip pa sila ng ibang mga bagay, ang iisipin na lang nila yung pag-aresto sa kanila. Di ba? Yun po ang implikasyon niyan. Yun ang implikasyon niyan. At testigo, halimbawa, yung ibang mga pulis na nasa mababang rango, pwedeng iniisip ng ibang mga pulis. Although hindi pa sila pinangalanan, pwedeng sila susunod din aarestuhin. So, ang tendency ng mga mabababang rango ng mga pulis ay magtestigo na lang. Kumbaga, titestigo na lang sila para sabihin nila yung kanilang nalalaman. Ay, totoo, binabayaran ang per ulo ng mga napapatay na mga tao o adik man yan o hindi adik. Meron talaga mga payola dyan o mga ganun testimonya. Totoo, inutusan kaming pumatay. O, di ba? Yan po yung mga ebidensya sa ICC, di ba? Ano po yan? Talagang yan naman ay pwedeng mangyari, no? Nancy Sinisa, Blessed Sunday po, Brother Kulex. Jose Handog, tama po kayo. Kids Chidoso, good evening, good evening, watching. Salamat, Kids Teodoso ng California. Opradam Milan, Sigo, ang boss ng mga kasama niyang mga Chinator. Wala kahit yung China naman, hindi sila mapoprotektahan sa ICC. Hindi po mapoprotektahan ng China itong mga Chinator na to laban sa ICC kasi iba naman po ang ICC, korte po yan. No? Walang kinalaman yan sa China. O diba, Opradam Milan, pwede sasabihin, magtatago nilang si Bato, sila Bongo sa China. Dapat magtago na sila. Kaya pag nagtago sila, malalaman ng tao, guilty kayo. Guilty. May kasalanan kayo. Ba't kayo nagtatago kung wala kang kasalanan? Pagtanggol mong sarili mo. Alalahanin natin, si Aguirre, kagaya niyan. Sabi din ni Vitaliano Aguirre, wala daw siyang kinalaman. Praning ka ba? Vitaliano Aguirre? Hunghang ka ba?
Paano wala kang kinalaman sa drug war? Eh ano ka eh? DOJ secretary ka. Kung wala kang kinalaman dyan at alam mong ina-up yung mga tao, eh di sana bilang DOJ secretary, pwede kayong lapitan. At pwede yung tulungan yung mga tao na ihabla yung mga pulis na yan. Pwedeng makatulong po ang DOJ sa iimbestiga at tulungan yung mga tao na violate ang human rights. Pwede pong gawin yung DOJ yan. Kung talagang Aguirre, hindi ka kasabwat sa ginawa ng amo mo. Pero imposible yan. Eh, di ba itong si Aguirre, ang inventor ng kwento ito eh. Inventor ng kaso ni Laila de Lima. Isa pa yan sa malaking atraso ni Aguirre. Taga-imbento ng kaso at sinabi nga doon, yung kaya nga na-acquit si de Lima, na pawalang sala si Laila de Lima, ay sapagkat yung mga drug case na inimbento nila Aguirre, yung mga witness nila ng mga bilanggo, na mga preso, na mga bilanggo, ay tinakot lang, di ba? Pinwersa, pinangakuan. Di ba ganyan ang mga testimonya ng mga nag-witness against de Lima nung una? Na sila'y tinakot nila Aguirre. O, di talagang sa paggawa po ng katarantaduhan ay kasama si Aguirre. Kaya hindi pwede sabihin ni Aguirre na hindi niya alam yan. Buong mundo, buong Pilipinas, alam ng buong mundo na ang sindikato ni Duterte ay si Bato, si Bongo, yung DOJ secretary niya, si Albayalde, yung mga pulis. Diba? O, anong sabi ni Royina Garma, yung sinasabi ni Montulfo, na dating syota ni Duterte, si Royina Garma, na inapoint po dyan saan ba inapoint yan? Sa PCSO ba o sa ano? Diba? Diyan ba sa PAGCOR? Saan ba inapoint? PAGCOR yata, no? O, si Royina Garma, na sinasabing dating syota ni Duterte, na dating pulis. O, ang sinasabi ni Royina Garma, kumanta po sa Quadcom, di ba? Na si Bongo ang bagman. O, Bongo, bagman ka. Na si Bongo, kay Bongo nanggagaling ang payola, ang kwarta na ibinabayad sa pagpatay. Kumbaga, yung reward money po ng EGK, si Bongo ang naghahawak ng finance. Hindi man si Bongo yung direktang bumabaril o pumapatay, pero si Bongo ang may hawak ng finance. Yan po yung sinasabi ni Royina Garma. At sigurado tayo, yung testimonya ni Royina Garma sa Quadcom ay hawak na po ng ICC prosecutor. O, talaga, di ba? O, paano mo ngayon yung papasinungalingan? Si Garma na ang nagkwento. At sino ba si Garma? Ay, napakalapit kay Duterte. Nasa inner circle siya. Marami siyang nalalaman. O, isipin mo, sinasabi ni Garma, na kay Bongo ang reward money. O, di ba? Jet Arcega. Kahit paunti-unti, umaandar na ang hustisya, pray natin ma-impeach na si Sara. Ibang problema pa nila yan. Ibang problema pa ng mga Duterte yan. Yung impeachment ni Sara. Actually, si Sara, possible din ma-indict yan sa sa ICC. Although, hindi pa siguro siya to batch na ito, no? Sa susunod na batch pa si Sara. Kahit si Sara po, masasabit pa yan sa ICC kasi yung mayor siya ng Davao, may mga kwento rin ng pagpatay. Pero next na yan si Sara. Ano muna siya, sa impeachment muna ang problema niya. Tsaka yung kanilang mga plunder case kung sakali man. Ang ngayon talagang problemado dito, si Bato, si Bongo, at si Aguirre, at sila Albayalde. Yun nga 8 na pinangalanan. O si Kaskulan, wala na ng problema kasi, yumao na. O, diba? So, pero sila Bongo po ay, ay talagang haharapin nila yan. Diba? Hindi naman nabamboy sila mapoprotektahan ng Senado. O dyan na sila titira, diba? Eh, makikita ng tao, ba't nga ba kayo nagtatago? Guilty, parang yan eh. O, sabi nyo, wala kayong kasalanan. O, kung lahat sila sinasabi, si Aguirre, walang kinalaman. O, diba? Sabi ni Aguirre, wala siyang kinalaman. Sabi ni Bongo, wala siyang kinalaman. O, paano nagawa ni Duterte yan kung lahat sila walang kinalaman? Alangan naman si Duterte yung pumatay lahat doon at siyempre, sila ang galamay. Paano nagawa ni Duterte yan kung sinasabi nila Bongo, wala silang kinalaman? Kaya mahirap paniwalaan yan. Yung depensa ni Aguirre, yung depensa ni Bongo, mahina. Mahinang mahina. Kasing hina ng utak ni Sara, di ba?
mahina. Odessa Garcia, sana mahuli na si Bato. Mahuli po yan. Hindi naman, or yun lang pagtatago niya, di parusa na sa kanya habang buhay siyang pugante, di ba? In fact, si Bato nga, hindi pa naman kailangan magtago ngayon eh. Dahil unang-una, wala pa naman yung arrest warrant. Natakot lang siya doon sa sinabi ni Boying, di ba Odessa, na nabasa ko sa cellphone, sabi ni Boying, may nabasa ko, nakita ko, may kopya ng arrest warrant, nasa cellphone daw ni Boying yon, yung kopya. Pero wala yung actual na dokumento or officially na sinasabi, may arrest warrant na. Wala pa. Pero si Bato, takot na takot na. Kumbaga, inaaning-aning na siya ng Remulla Brothers. Sabi naman ni John Vic, wala pa. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, wala pa talaga. Sabi naman ni Boying, meron daw. So, itong Remulla Brothers, inaaning si Bato ngayon. Naalog naman ang utak ni Bato, kaya talagang nagtatago na, di ba? Kumbaga sa Ghost Project, Ghost Warrant pa lang naman, di ba? Tagumpay, bukas yan, magkakadamputan na yan. Hindi natin alam, Paul Francisco. Kaya dyan nga mapapraning sila Bato, sila Bongo, sila Albayalde, sila Aguirre, lahat ng mga nagsasaya noon. Di ba yung mga feeling hari nung panahon ni Duterte, na akala mo mga hindi na mauubos ang kapangyarihan. Pakiramdam nila ay habang buhay na sila sa poder. Di ba? Ano sila ngayon? Para silang mga daga na hinahabol ngayon. Wala silang masisilungan. Alam niyo yung dagang hinahabol ng pusa, di ba? Sooner or later, mauubusan po yan ng lungga. Hindi naman pwedeng habang buhay, nasa lungga sila, di ba? Talagang, sila mahaba po ang kamay ng hustisya, di ba? The arms of the law is long, di ba? You can run, but you can't hide. Mambo number 5. You can't run, but you can't hide, di ba? Kakanta ng Mambo number 5 tong sila Bongo, di ba? Di ba? Ano masasabi niyo po doon, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya tayo, sabi ko nga kahit nung panahon na yan, na umiira lang kasamaan, patayan, nung panahon na yun, 2016, naalala natin, pagbukas mo ng TV ng balita, patayan doon, may bumulagta sa gas station, may bumulagta sa kalsada, may pinatay dito, di ba? Sunod-sunod yung mga patayan, makikita natin talaga. 2016, 2017, 2018, walang araw-araw po yun. At talagang nagpapalakpakan yung mga DDS. Mabuhay si Tatay Digong! Ligtas na ang Pilipinas. Di ba? Nasa na ngayon ang ligtas. Di ba? So, ano yan dumadating ang oras ng katotohanan at katarungan. Hindi habang buhay Ang kasamaan ay kasamaan. Di ba? Bato ay pinakaduwag na chief PNP at iyakin pa. Oh my God, only in the Philippines, sabi ni Roberto Moromizato. Di ba? Jamaela Bisperas, gandang gabi po, salamat. Dito na ako. Lito Ruadil, mga abusado kasi Pasi Imperial, sana pati si Inday kunin na lang ng ICC. Hindi, si Inday ay sasalang pa sa impeachment si Inday Di ba? Ma'am Gracia Carisma, Ma'am Marlene, nanonood si Ma'am Marlene. Jojo Villanueva, kung si Sen de Lima nga, napakulong nila, yung mahirap pa kayang pagpapatayin. Tama. Inaamin naman nila, may patayan, pero sabi ng gobyerno, 5,000 lang daw pinatay. Sabi ni Bato, 5,000 lang. Di ba? Pero yung mga human rights group sinasabi, 30,000 to 40,000 pinatay. Pero whatsoever, 5,000 man o 30,000 man, libo-libo ang pinatay. Hindi na makakaila, ebidensya na yon by itself. Ebidensya yung, paano nangyari? Anong sinasabi ni Alan Cayetano? Isipin mo si Alan, yung ambassador daw ni Jesus Christ. Tingin ko, tatadyakan to sa mukha ni Kristo kung Kung nakita si Alan, sinabi, anong ambassador ni Jesus Christ? Biro mo sabihin ni Alan sa UN, sa isang interview, sasabihin ni Alan, yun daw mga libo-libong pinatay, lahat daw nanlaban. Isipin mo si Alan, Grabe ka, Alan Cayetano. Ambassador ka ni Jesus Christ? Baka ambassador ka ni ni kamatayan, Ambassador ka ni Judas, walang forever na impunity. Ito na, malapit na. Donald Dayaona, good evening sir, salamat. So, yan, ang ganda ng ating usapan dito. So, Iras Garuel, kung di nila paglalaro ng batas ng Pilipinas, Pilipinas di sana aabot sa pagsampa ng kaso sa ICC. At salamat pala sa nag-send ng mga stars. Sir Julian Robin sa yung 1,000 stars, Sir Julian Robin ng California, Sir Rad, sana nanonood ka pa, nandiyan ka pa, Thank you sa laging pagpapadala ng stars. Malaking tulong po yung mga stars na yan,
At sa February 25, suportahan nyo ang Bunyog, ha? Tulong-tulong tayo, patak-patak tayo, may pagkilos ang Bunyog, malawak ang rally sa EDSA, no? EDSA People Power Anniversary. Huwag nating kalimutan ang flood control corruption, ha? Kahit pinag-uusapan natin impeachment, ICC, yung flood control, yung pagnanakaw nila sa flood control, huwag nating kakalimutan. Panagutin natin lahat ng magnanakaw. Suportahan nyo po ang Bunyog. Lalahok tayo sa malawak ang pagkilos, February 25. So, anniversary po ng EDSA People Power. Okay, so basa pa tayo ng ano. So, announcement po yan. Pwedeng patak-patak tayo dyan. Ano po, ano tayo, no? Daming nanonood sa atin. So, mga kabuyo, Christian Perez, salamat po. Emilia Palisok Espiritu, sana po mahuli na sila. So, Jojo Villanueva, good evening, sir. Salamat. Jake R. Balagot, III. Ngayon lang nagkaroon ng hustisya. Sir, noong nakaupo sila, nakalimutan na nila ang hustisya. Yung hustisya nila o pang-abuso sa kapangyarihan ang nangingibabaw sa utak nila. Sobrang yabang sa bibig at gawain nila ng lantaran din dun na sila nabaon, boss. Salamat sa'yo, Jake R. Balagot III. No, Daniel Jerry Cosico, good evening po, pa-shoutout po. Sana makulong na po ang mga ito para magkaroon ng kapayapaan ang mga kaluluwa ng mga biktima. At salamat po kay Ma'am Adela Baliliban. Maraming salamat, Ma'am Adela Baliliban. Daniel J. Nabasa ko na pala yon. So, maraming salamat sa inyong comment, ha. O, yan, nabasa ko na. So, yung mga hindi ko nabasa, pasensya na, ha. So, thank you. So, hanggang dito na lang ang ating vlog. Ana Lazaro ng Baguio City. Sana nanonood pa. Ana Lazaro. Edwin Abarca Palma nanonood. Giovanni Fernandez Manigsasa. Mila Bianino, Ayong Lau, Sinungaling, si Marsculeta, Hudas, Jake, Freddy Valdez, sinisingil na ng tadhana. Salamat sa mga Brit Buwison, mabuhay ka tol. Salamat Brit Buwison. Danny Samson, tama ka idol. Toots Praire, Raimundo Casanova Alamag, payback time. Oh. At si Efren, si Kabunyog Efren ng Lucena City. Salamat Kabunyog Efren, ha. Tan Barreto, Efren Tan Barreto, sana madaliin na yang mga trapong senador. Mga anay ng Pilipinas, sabi ni Kabunyog, Efren Tan Barreto. So hanggang dito na lang ang ating vlog, mga Kabunyog. Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan. Criselda Boses Birata, gandang gabi. Ayan, ang dami pa. Pasensya na talaga, hindi ko mabati lahat. Ano? Gustong-gusto ko yung batiin. Edgar Uwabmir. Edgar, pa-shoutout po. Sure naman, Edgar, tagasan ka? Sir Kulek, salamat. Paul Francisco, mabuhay po kayo, Sir Kulek at mga Kabunyog. Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan, sabi ni Jet Arcega, ambassador ni Satanas. Yan, si Alan Cayetanos. Tama ka, Jet, no? So, Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Magkita-kita tayo sa February 25 sa ating malawakang rally. EDSA People Power, tuloy ang laban. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang Bunyog isisigaw. Bunyog.